Lahat ng papasok sa territorial waters obligado ng magpaalam sa Pilipinas. Pag di tumugon sa radio challenge o di man lang magpaalam sa Philippine Navy, pwersahan tong papalayasin. At pag hindi lumayas, pag-aarestuhin lang. Yan ang Archipelagic Sea Lanes Act. Layunin ng batas na arestuhin ang sino mang illegal na papasok sa ating teritoryo. Obligado na rin ang Philippine Navy na umaksyon ng naaayon sa batas. Hindi na Philippine Coast Guard ang babantay, kundi ang Philippine Navy warship na. Di pa malinaw kung kasama dito ang US Navy, pero mas maganda kung nakaalalay ang Amerika para pag pumalag ang China, putukan na. Maritime Defense Strategy, the clear demarcation of sea lanes strengthens our national defense by enabling better surveillance and patrol operations within our territorial waters. Kung ang China gumawa ng batas na aarestuhin nila tayo, pumalag at gumawa rin yan ang Senado. Ang malaking tanong, may papatupad kaya to ng Armed Forces of the Philippines? Nakailang beses na kasing lumapit ang China sa baybayin ng Luzon, pati sa Palawan na mamonitor na rin ang China. Pag to na pirmahan na ni PBBM, wala nang sabi-sabi, huli agad ang mga yan. This act will reinforce our sovereignty by establishing our authority over the archipelagic waters and ensuring that any passage through these waters is consistent with our national interest. May sapat na puwersa ang Pilipinas para maipatupad ang batas. Pero syempre, katuwang pa rin dyan ang Amerika. Sa ngayon, may 12 tayong FA-50 fighter jet. At inanunsyo na rin ng Philippine Air Force na bibili tayo ng 40 F-16 fighter jet sa Amerika. Sapat na para maipaglaban ang Pilipinas kung magkagera. Our pilots have the necessary training and we are confident in their capabilities. What is most important here is the will to fight, the will to perform our mandate. It's happening right now not only in the maritime domain but also in the airspace. With what we have, we are good with them. Given the current capability of your Air Force, your Navy and your Philippine Army, we are good with what we have. Given more, we can perform even better. Muli naman nangako ang militar na handa nilang ibuwis ang kanika nilang buhay na protektahan lang ang ating bansa. Been in pursuit of the mandate of the AFP and of our national interest. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the Armed Forces of the Philippines. We will not be deterred from continuing to perform our mandate of securing the integrity of the national territory. Our pilots will continue to take to the skies. We remain steadfast in our mission to protect our territory, even in the face of flares of intimidation. Marami pa rin niyang nagagalit dahil di tayo pumapalag. Ang tanong ngayon, handa ba silang tumira na ng bala pag naisabatas na ito? Ano sa tingin niyo? I-komento sa baba ang inyong saloobin.